Testing muna. Okay, share natin itong live natin. Copy link. Okay, antay lang tayo ng kasama guys na viewers natin. Gumagalaw itong ano. Hello, hello. Kita naman siguro to. Okay. Good evening po, Sir Avatar. Good evening po, Ma'am Vanessa. Yan. So, antay lang po tayo. Kaka-start pa lang. Yes po, kaka-start pa lang. Good evening po, Ma'am Shante. Yan. So, hello po sa 34 na viewers natin. Magantay lang tayo ng kasama, no? Then, start na tayo. Ayan. So, na-share ko naman na. Ayan. Yehey, sabi ni Sir, ano. Antay lang tayo konti, guys. Good evening po, Sir. Naway ikaw ang susi para kami ay makapasa. Yes po. Claim nyo na po na makakapasa po kayo. Yan. Ma'am Aya, good evening po. Wala na tayong background music ngayon guys. Pwede ko nang i-upload ito sa ating YouTube channel. First time ko mag-join, nakaka-start pa lang. Thank you. Yan. So, sakto yung ano ni Sir, no? So, 9 kasi tayo lagi guys na nag-i-start. Ayan. So, antay lang tayo konti guys. Then, start na tayo. Antayin lang natin yung mga nasa GC natin. Sinare ko naman na ito sa GC. Yan. So, letter C daw. Bibilis, no? Basic problem lang kasi to guys. Basic lang to. Average. Magandang gabi po, Sir Chad. Opo, sir. Nakita na po. Ayan. So, hello sa 133 na viewers natin. So, start na tayo. Ayan. So, mabilis lang to guys, no? So, di ba kapag kumukuha tayo ng average, yan, lumaki na. Okay. So, pag kumukuha tayo ng average, ang ginagawa natin, yung total sum sa numerator, di ba? And then, i-divide natin sa kung ilan yung number nila. Okay? Anong tawag doon? Yan. So, sabihin na lang natin number of numbers. Di ba? Okay. So, the average of 5 numbers is 24. Given kasi guys yung average, no? Which is 24. What is their total? So, yung total guys nasa unahan, no? Or nasa numerator. So, dito yon. Sabihin na lang natin siya si variable n. Okay? And then, i-divide natin sa bilang ng numbers. So, given rin naman 5 numbers. So, i-divide natin ng 5. Yan. Ito yung equation natin guys, ha? 24 is equal to n over 5. Hindi. Magiging multiplication talaga to guys. Kasi, kapag in-isolate natin yung n, yan. Since naka-divide itong 5, ililipat natin sa left side. Ayan, no? Ililipat natin dyan. Magiging multiplication na. 'Di ba? So, n is equal to 24 times 5 na. Ayan. Kaya tama yung multiplication talaga. 'Di ba? So, 24 times 5, ilan yon? 120, 'di ba? Yan. So, gandan ko yung sulat ko guys para ma-send ko itong
itong file natin sa GC natin. Okay? So sa mga wala pa sa GC, pwede kayong mag-join. I-PM nyo lang ako sa FB page natin. Nagets ba guys? Applicable din pa siya sa iba, pwede i-multiply. Basta ang hinahanap po is yung total or yung total sum. Gagawing multiplication. Yan. Sa mga gustong sumali guys sa GC natin, join kayo sa punta kayo sa FB page natin. Andoon yung link ng GC natin. So tignan nyo sa may sa may pinned post. Or kaya i-message nyo ako sa FB page natin. Ito po, ayan po. Sige, kunin ko muna to. Ayan yung mga natin guys, channel natin. So message nyo ko sa FB page ko, isasali ko kayo sa GC. Free lang po ito, Free lang. Yan, doon tayo nagsisend ng mga reviewers. Open source po yung GC natin. Madami ring nagsisend ng mga reviewers doon. Yan, so pwedeng mag-send rin kayo doon guys. Medyo naaalog itong natin Yan, ayusin ko lang. Okay na, next na tayo. Ayan, so maraming nagre-request nung last na live natin ng abstract reasoning. Yan, so punta rin kayo sa ko guys, FB page ko. Napakarami kong pinopost na gantong problem. Yan, so letter A daw. Basic lang itong problem na to, Makikita mo na kagad yung pattern niya. Yan, halos lahat naman nakikita ko letter E Hello sa 188 na viewers natin. Yan, nagpapanext na si Ma'am Ellie. So, sagutan pa lang natin, Ma'am, Yan, so makikita nyo kasi guys, sa series natin, sa first box may isang circle, okay? Sa second box may dalawa. Ayan, 3, 4, 5. So, dapat 5 to, Pero dapat din. Naka-horizontal din. Okay? So, letter A lang naman yung naka-horizontal sa kanila. So, letter A na yung sagot. Yan. So, tama naman lahat na wala naman ako nakitang may maling sagot kanina. More abstract. Nasa FB page ko po yung madaming madaming abstract reasoning na problem. Lagi po ako nagpo-post doon. Yan. Pero dito, di ko lang alam kung ilan yung nalagay ko. Hello sa 198 na viewers natin. Welcome po sa free live lecture natin. Ayan. So, next na daw sabi ni Ma'am Eve. Yan. Sige, next na tayo guys. Verbal ability naman tayo. Hello, excuse me, can I share this live on Facebook? Sir, sige lang po. Okay lang. Para dumami rin yung reach natin. Free lang naman to guys. Kaya okay lang sa akin. Ayan. So, hello sa mga viewers natin. Ganyan na ganyan entrance exam namin dati. Nakapasa naman parang detective sa logic Yan. May one-on-one review po kayo, sir? Meron po pero di ko lang po alam kung kung tatanggap pa ako Gipit kasi sa oras guys pag one-on-one. Tapos laging panggabi yung yung schedule. Pero may mga nire-review ko ngayon ng one-on-one. Ayan, so nung sagot natin, merong nagsasagot ng letter D, meron ding letter A. Yan. Ba't di kayo sure guys? Yan, so PM nyo na lang po ako Hello po sa 200 na viewers natin. Okay, so anong mali dito guys? Or anong tama? Kako pala. Since 3 yung mali dito, isa lang yung tama. Yan, B singular subject. May FB live din ba? Wala po, sa TikTok lang ako nagla-live. Ayan, so ang tamang sagot guys. So tingnan muna natin guys, sino ba yung subject natin dito. So pare-pareho naman sila Each of these students. So ang subject dyan guys is
each of these students. Ngayon tatanungin natin, singular ba yun or plural? Okay. So ang each kasi guys, ito no. Ayan. So ang each kasi, that is singular. Yan. So kahit anong kadugtong yan, each of the teachers or kahit anong each pa yan, singular yan, 'di ba? It means na dapat ang gagamitin natin dito na form is singular din. Mapapansin nyo kasi dito is have. So mali yan. Kasi plural yan eh. Okay? So ang tamang sagot is has. So letter B yung sagot natin dito. Yan, were, plural yan, are, mali yan. Okay? Has ang tamang sagot. Yes, tama. Tama daw si Ma'am Rika. Okay, next na tayo guys. Mabilis tong ano natin ngayon Which agency is responsible for collecting official population statistics? Ayan, so anong sagot natin? Hello sa 233 na viewers natin. Isesend nyo po ba sa GC yung file? Yes po, isesend ko po sa GC natin. Sa mga hindi pa po kasali sa GC, punta lang po kayo sa FB page natin, andoon po yung link. Or pwede nyo kong i-PM doon sa FB page natin. Yes po, free lang po yung GC namin. Open po yon. Open source din. So, nagpapasa ng mga reviewers. Anong FB page nyo? Yan. So, marami pa palang hindi nakakaalam. So, ito po na yung mga channel natin. Yan. Support nyo po ako dyan. Review with Gingineer po yung FB page. Join na rin po kayo sa YouTube natin. Nagpo-post rin ako ng mga content doon. Gumagawa ko ng series. Yan yung mga recordings doon ko rin pinopost sa YouTube natin. Ayan. Okay na, no? Yes po, free lang po. Everything is free. Okay? So, yan. Downloadable naman yun, 'di ba, yung file, sir? Ilalagay ko po sa sa GC natin. Kuya, wag kayong magsabi ng ibang document para di maban dito. Ah, ganun ba? Oo nga, no? So, sige. Yan. So, sagot natin dito is PSA. So, dyan tayo kumukuha ng natin, no? Birth certificate. Ganun ba? Nakakaban pala yun? Kaya pala yung mga ibang content creator ang tawag nila. Red up, blue up, ganun. Okay. So, next na tayo guys. Yan. So, numerical ability naman. Pag board passer po ba, pwede na kumuha ng CSC certificate? Pwede na po ata eh. Di ko lang po alam. Paano mag-join sa GC nyo sa Blue Up? Message nyo lang po ako or punta po kayo sa Blue Up natin. Ang pangalan po ng Blue Up natin is Review with Gingineer. So, message nyo po ako doon or tignan nyo po yung pinned post. Andun po yung GC natin. Di na daw pwede, sabi ni Ever. Di ko lang kasi alam sa condition eh. Pero yung pagtitake ng CSC, I think pwede pa rin yun kung gusto mo. Pero matatabunan kasi yun guys kapag board passer ka na. Ano po sagot sa previous question? PSA po. Yan, Philippine Statistics Authority. Okay, so ano to guys? Simple interest, no? Basic lang to. So may formula tayo dyan, that is EPIN. Ayan, EPIN. Imposibleng di nyo ma-memorize to, no? So, I na malaki, that is the interest. P na malaki, that is the principal or yung capital amount mo. I na maliit, that is for the interest rate. And N naman is number of years. Nakailang try na ako kagabi, sir, di pa din expired na daw po. Okay naman sa iba kasi actually madaming nag-join nung kagabi sa GC natin. 600 plus na yung GC natin guys eh. Yan, so PM nyo ako dyan guys sa FB page natin or tignan nyo na lang yung pinned post ko dyan. Okay? Yan, situloy lang natin guys, no? Ang tinatanong is the simple interest. Ayan, so interest, so yung I na malaki. So plug in lang tayo dito guys. Ang principal amount natin, that is 5,000.
Yung I na maliit, interest rate, that is 8%, or kapag ginawa natin yan na decimal, that is 0.08. Ayan, and yung number of years natin na 3. Yan, so solve lang natin to guys. So unahin na natin yung mga whole number, no? 5,000 times 3, that is 15,000. Times itong 0.08. Ayan. So yung technique dito guys, kahit naman hindi mo na siya i-multiply ng buo. Kahit ito lang, 15 times 8. Kahit yun lang guys. May kita mo naman na sa sa choices eh. So 15 times 8, that is 120. Yan, dagdagan mo na lang ng 0 kung ilan yung kulang. 'Di ba 120 letter C lang naman yung may 120 eh. So dagdagan mo na lang ng isang 0. O yan, pantay na. 'Di ba? So letter C. Ganun lang kadali, 'di ba? Nasundan ba? Yan, 1,200. Lahat ba sa exam may options? Yes po. Paano po naging 0.08? 8% po kinonvert natin into decimal. So mag-move ka lang naman ng dalawang decimal places dyan. Ayan. So 8%, mag-move ka ng dalawa, 1, 2. Ayan. Andito na yung decimal point. Kaya naging 0.08 or 0.08. Ano po gamit nyong tablet? PocoPad po. Yan. Pwede rin yung i-multiply lahat guys. Sir, nakikita ko yung analytical problem mo sa FB. Gulong-gulo ako. Eh ganun ba? May hirap ba yung mga pinopost ko doon? May mga analytical problem tayo dito eh. Actually, may natapos na nga kanina. Why nag-move ng 2? Kasi nga po, naka-percentage. Ginawa lang natin siyang decimal. Ayan. Anong tawag sa problem na yan? Simple interest po. Yung unang PocoPad po, hindi po M1. Okay, next na tayo guys. Ayan, so GenInfo naman. The 1987 Constitution was ratified during the administration of sinong pangulo yon? Yan, palaging decimal mga sis yung percent. Opo. Lagi nyo pong i-convert into decimal kapag nagmumultiply kayo or kapag nagpe-perform po kayo ng operation. Okay. So, noong 1986 guys, maalala nyo, nagkaroon ng EDSA People Power Revolution, no? So, si Marcos pa yun nun, di ba? Si Marcos pa. Kaso napatalsik na siya, kaya nagbago na yung constitution natin. Okay? And na-ratify na siya noong 1987. So, ang pangulo na nun guys is si Corazon Aquino. Ayan. Or napagana. Ganun. Okay? Yan. So, next na tayo guys. Analytical ability naman. Basic lang to guys, no? Tignan nyo lang yung mga condition. Pwede nyo itry ito. Hello po sa 500 na viewers natin. Yan. So, anong sagot nyo po dito? 5 people sit in a row. Ana is to the left of Ben. Carla is to the right of Ben. Dan is to the left of Ana. Eva is to the right of Carla. Ayan. So, left and right lang naman to, no? Hindi naman nakakalito masyado. So, may 5 tao. Ayan, so maglagay tayo ng blank. Ayan. So from dito na lang yung left natin, from left to right. Ayan. So dito yung right natin. Okay, first condition, basahin natin ha. Ana is to the left of Ben. Okay, so di pa natin pwedeng ilagay sa blank si Ana and Ben kasi hindi natin alam yung pesto nila. So let's say andito muna sila. So si Ben, kung andito si Ben, nasa left niya si Ana. So, andito si Ana. Okay? Ayan. Next condition. Carla is to the right of Ben. Kung andito si Ben, nasa right niya daw si Carla. So, andito si Carla. Ayan. So, next. Dan is to the left of Ana. Kung andito si Ana, saan ba yung left ni Ana? Dito.
Ayan. And Eva is to the right of Carla. So right naman daw ni Carla si Eva. So yan po yung pesto nila. Pwede na natin siyang ilagay. Ayan. So ang tinatanong, who sits in the middle? Ayan, si Ben po. Letter B. Ben for Ben. Nasundan ba guys? O naguluhan? Guys, isisend ko itong file natin mamaya sa GC natin, no? Including the solution na. Yan. And then itong recordings natin guys, i-post natin sa Red App natin. Kaya subscribe kayo doon guys. Yan, sa mga hindi nakakalam ng ano natin, FB page and, yan, nagsabi na naman ako. Blue App and Red App, ayan po. Sa mga gustong sumali, tignan nyo lang yung pinned post ko sa Blue App. Andon po yung link ng GC. And kung hindi nyo naman mahanap, pwede nyo akong i-message sa Blue App. Okay na? Parang ang daming mali, ang daming bawal sa ano. Wag nyo pong ipakita ang logo. Parang ang daming bawal. Actually guys, nakaban yung TikTok account ko eh. Kung maban pa to guys, di na ako maka-live. Pero sige, continue na natin. Sino kaya dito for math major? Ayan. Marami akong ano guys, no? Mga videos, lalo na sa math. Yan, so choose the word closest in meaning to resilient. So, anong meaning ng resilient guys? Resilient, ibig sabihin, ano ba sa Tagalog yun? Matibay, ganon. Yung hindi sumusuko. Yan, so positive naman kasi itong ano natin, no? Itong word natin, positive yan. So, mapapansin nyo naman sa choices, guys. Medyo madaming negative. Di ba? So, ang tamang sagot dito, ayan, matibay or matatag. Or strong and able to recover. Okay, so letter C. C for Charlie. Pinakamahaba. Aba, may ano no? May technique sila. Yung pinakamahaba daw. Yan, tignan natin no. Okay, so next na tayo. If today is Wednesday, what day will it be 20 days from now? Ano pong sagot natin dito? Hindi po flexible ma'am, magkaiba po yun. Matibay kasi yung resilient. Resilient. Kahit napakaraming problema na pinagdadaanan, still bumabangon pa rin. Ganon yung resilient. Kaya sagot natin doon is strong and able to recover. Ayan. If today is Wednesday, what day will it be 20 days from now? Ayan. So, Wednesday daw ngayon. No, ilista nga lang natin guys yung ano natin. Yung mga days natin. So, magsimula tayo sa Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Ayan. So, ngayon daw guys, today is Wednesday or Miyerkules. Okay. Anong araw naman daw after 20 days? Siyempre guys, kung malaki-laki naman na yung araw na bibilangin mo, wag mo nang isa-isahing bilangin, di ba? So anong gagawin natin? Ayan. So ang gagawin natin guys, since 20 days yan, di ba pare-pareho lang naman, umiikot lang naman. After mo sa Sunday, after 7 days, bumabalik ka lang rin naman sa Sunday, di ba? So i-divide na lang natin to ng 7. Ayan. So, 20 divided by 7, guys, that is 2. Yan. Pero hindi nagmamatter itong sagot natin, no? Yung remainder yung nagmamatter dito. So, 2 times 7, that is 14. So, may remainder na 6. Ito yung nagmamatter, guys, yung remainder. Okay? Kasi ito yung gagamitin na steps para makuha natin yung kung ilan man yung araw na hinahanap natin. Okay? Yan. So, gamitin natin itong remainder, guys, as bilang ng step natin. Yan. So, Wednesday tayo ngayon. After 6 days, anong araw na?
Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, Monday, Tuesday. So, andito na tayo guys. Tuesday na tayo. Okay? So, letter B. Gets ba guys? Yan. Halimbawa, paano kung 100 days from now? Bibilangin nyo ba isa-isa? Hindi, di ba? I-divide mo na lang ng 7 and kung ano yung remainder niya, yun yung gagamitin yung step para makuha yung araw na hinahanap natin, no? Kung pang ilang days man yun. Medyo nakakalito. Wag po kayo malilito, ma'am, no? Ang iisipin nyo lang po yung remainder. Yun lang yung importante dyan. Yan, divide mo lang ng 7 kahit anong given na araw pa yan. Kahit 1,000,000 pa yan. Basta ang remainder yun yung nagmamatter. Kasi yun yung step na gagamitin natin. Okay? If walang remainder, ibig sabihin po, yun na po yun. Hindi mo na po siya pagagalawin. Kasi 0 step na po yun eh. What if 8 yung remainder? Hindi po pwedeng maging 8 yung remainder kasi 7 po yung pinandivide natin eh. Ibig sabihin yung 8 pwede pang i-divide ng 7. Di ba? So may isa kang remainder doon. Okay ba guys? Hindi pwedeng 8 yung remainder ha, kasi 7 yung pinandi-divide natin eh. Yung 2 saan galing? Sagot po sa ano natin, sa pinandivide natin. Pero hindi po yan nagmamatter. Ang nagmamatter po dito itong remainder natin. Okay ba? Paano po yung leap year? Wala naman pong kinalaman yung leap year, no? Kasi hindi naman nagbabago yung ano natin, yung bilang ng araw sa isang week natin. Di ba? 7 days pa rin naman yan kahit leap year o hindi. From Sunday to Saturday, hindi nagbabago yan. Paano po sir kung may remainder? Kung walang remainder, ano po, pag 0 na yung ano, walang remainder, hindi na po siya gagalaw. Kung anong araw ka po ngayon, yun na din po yun. Guys, may nagpapaulit pa ng division. Pwede po paulit ng divide. Guys, 20 divided by 7 lang yung ginawa ko. 20 divided by 7. As simple as that, guys, oh. Okay na ba, guys? Ayan, so nagpapanext na sila. Yan, sa mga gustong mag-join sa GC natin, guys, punta lang kayo sa Blue App. Ayan, sa Blue App natin, i-message nyo ako doon. Or tignan nyo yung nakapin na post ko doon. Andoon yung link ng GC natin. Okay? Ayan, so next na, no? Ayan, so verbal naman tayo, guys. Saan galing si 2 and 14? Yun po yung ano natin, quotient po natin. Yun po yung sagot sa pinandivide natin. Guys, basta tatandaan nyo lang, guys. 7 araw meron sa isang week. Yun lang, guys. Wala na. Ayan. So, letter B daw. The mayor's speech was so blank that it inspired the audience to take action. Yung speech ba niya, guys, is positive or negative? Positive, di ba? Kasi ang result ng speech niya is, ayan, it inspired the audience to take action. Ibig sabihin, guys, positive yung speech niya. Okay? Or maganda yung kinalabasan. Ngayon, sa choices kasi, ayan, makikita nyo naman kaagad, guys, kung ano yung kung ano yung sagot eh. Di ba? Yan, so persuasive. Kasi positive siya. Yan, isa lang positive. Tuwing anong oras ka po nagla-live? Gabi-gabi po around 8:30 to 9. Or yun, 8:30 or 9. Depende po kung ano yung natin, available time natin. Okay, next na tayo, guys. Ayan, so probability question. A bag contains 5 red balls and 3 blue balls. What is the probability of drawing a blue ball? Kagabi parang hindi ka naka-live. Naka-live po ko kagabi, ma'am.
Pero hindi ko lang po ma-upload kasi yung recording sa sa Red App natin kasi may copyright. May background music kasi tayo kagabi eh. Kung ayaw sa pin post ko po, i-message mo na lang ako sa Blue App. I-message mo na lang ako, re-replyan ko kayo mamaya pagtapos ng live. Para ma-send ko yung link ng GC natin. Yan. Ayan, so may sagot si Ma'am Weng. So madali lang kasi to guys, no? Yan. So probability kasi guys, meron tayong formula. Favorable outcome. Yan. Favorable outcome over total possible outcome. Okay? So, kung meron tayong bag, let's say andito yung bag natin, ayan, and then may laman na balls, no? Mukhang hindi bag to ah. Let's say may butas yan. May laman na balls sa loob, yan. Ang laman nun is may dalawang kulay, okay? So, may 5 na red balls and may 3 na blue balls. Ayan. So, let's say dumukot ka dito. Dumukot ka sa loob. So, ano yung probability na kapag kabunot mo is blue ball yung mabunot mo? Ganun yung concept, di ba? Ayan. So, using our formula, since blue ball, madali lang to actually. Titignan mo lang kung ilan yung blue balls sa loob. Paano po natin malalaman yung mga formula po? Kailangan po natin i-memorize yung mga formula. Basic formulas lang naman to. Okay? So, ituloy lang natin, no? Since blue ball yung kailangan mong mabunot, ibig sabihin, bibilangin mo ngayon yung bilang ng blue balls sa loob ng bag. 'Di ba? So, ilan ba? That is 3, 'di ba? So, yun na kagad yung numerator natin. Okay? Over yung denominator natin, 'di ba? Total possible outcome. Or yun yung bilang nung lahat ng bola sa loob ng bag. Okay, so yun yung pinagbubunutan mo eh. Ilan ba sila? So, kunin mo lang naman yung sum nila which is 5 and 3. So, 5 plus 3, that is 8. Ayan, sobrang basic lang ng ng problem na to guys. Yan, 3 over 8 or letter B. Ganun lang. Halimbawa naman, kung red naman yung hinahanap, edi bilangin mo yung red, edi 5. 5 over 8. Di ba? Basic lang siya, di ba? Mahirap ba guys? Nasundan ba? Quiz, send nyo ba ulit sa GC ito? Yes po, isasend ko po sa GC natin. Sa mga wala pa po sa GC, punta po kayo sa Blue App natin. Tignan nyo po yung pinned post ko doon. Andoon yung link ng natin, ng GC natin. Or pwede nyo kong i-message doon. Parang yung sa coins nga paano? Yung coins naman guys, kapag coins kasi, may dalawang yan, di ba? May dalawang side. Head tsaka tail. Ayan. Kung nag-coin toss ka, tama ba? Kapag flip mo yung coin, dalawa yung pwedeng kalabasan, di ba? So, ibig sabihin, dalawa na kagad yung denominator mo or yung total na pwede mong pagpilian, okay? Pero, isa lang ang pwedeng lumabas. Hindi naman pwede na kapag nag-flip ka ng coin, lalabas head na, tail pa, di ba? Hindi naman pwede yon. So, isa-isa lang. So, yun lang yung natin, favorable outcome or yung numerator. So, kapag coin guys, ayan, for coin, ang probability niyan kapag nag-flip ka ng isang beses, 1/2. Okay? Yan. So, next na po. Okay, so which sentence contains an error? Yan. So, tignan nyo yung error dyan, guys. Wala po kayong bulletin dito sa Black App or GC po. Nasa po, no? Nasa pinned post po natin sa, di ko lang kung nalagay ko yung link eh. Sige guys, ko lang. I-post ko lang sa Blue App yung link natin sa GC. Ayan, para
Mga hindi maka-join guys, check nyo na lang yung ano. Naglag ba? Binak ko kasi, pinas ko kasi yung ano guys, yung link ng GC natin. Eh ganun ba kapag binabak ko yung app, nakapost din? Okay na ba? Yan, sa mga hindi pa po nakasali sa Blue App natin, so kakapost ko lang po yung link ng GC natin doon. Join na po kayo. Review with Gingineer po ang pangalan. Nawala ba? Binak ko kasi itong ano natin eh, TikTok natin. Nagpost ako sa Blue App. Ayan po, yan po. Blue App natin. Red App din guys, subscribe din kayo dyan. Dyan ko pinapost yung mga recordings. Ayan. So, nakapost pala guys kapag umaalis ako sa TikTok, no? Yan, naubos na tuloy yung mga viewers natin. Anyways, anong sagot natin dito? Anong sagot natin? Ayan, so tamang sagot natin dito guys is, anong error dito? Naku, parang walang nakakakuha ng sagot ah. Letter C. Bakit? Tignan nyo yung ano guys, yung subject. Ayan o, one of the applicants dapat has ito. Kasi singular. Gets ba? Diba? Di nyo napansin yun, no? Ayan, singular po yan. Huwag nyong papansinin itong applicants. Has dapat yan guys, hindi have. Huwag nyong papansinin itong applicants. Hindi porket plural yan, ayan na yung ano nyo. Ito po yung ano, yung keyword dyan, yung one. Yan, sa mga nagsasabing ano. Okay. So next na tayo guys. So name ko po sa Blue App, Review with Gingineer. So check nyo na lang po para maka-join kayo sa GC natin. What does the phrase break the ice mean? Ayan. So idioms naman tayo. Yan o, may nabasa ako. One, every, each, singular po. Yes, mga singular yung mga yan. Yan. So idioms. Break the ice. Anong meaning yan? Yan. So bonus question to, no? Start a conversation in a social situation. Okay? Yan, hindi porket break the ice and a friendship na. So yan po yung tama, letter B. Ayan. So next na tayo guys. Ito. Technology has improved communication by making it faster and more accessible to people around the world. What is the main idea? Lag ba ako? Lag daw eh. May nata internet ko. Yan. So anong idea nito guys? Yan. So improve. Keyword, improve. So positive. Yan. Enhance. So letter C. Ang dadali, di ba? Kita mo na kagad yung ano, positive na choice natin. Yan. So next na tayo guys. A salary increases from 20,000 to 24,000. What is the percent increase? Ayan. So try nyo to. Manood daw ako dito, sabi ng GF ko. Aba. Yan. So thank you po sa mga nanonood, no? Hello po sa 468 na viewers natin. Nanlalamang si Kuya. Yan. So whether percent increase or percent decrease, iisa lang naman yung formula niyan. Percent increase or decrease. Yan, that is difference over old value. Ayan. So pag sinabing difference guys, yung mas malaking number minus sa mas maliit na number. Okay?
Yan, so 24,000, wait lang, parang hindi kasya dito eh. Dito tayo. 24,000 minus 20,000. Naku, lobat na yung pen natin. Patay tayo dyan. So, ano yung old value guys? So, dapat alam natin mag-identify ng old value and new value, di ba? So, since nanggaling dito, yung original niya, or yung original na price guys, yun yung old value. Ayan. And then, after nag-increase, so, ito na yung new value. Di ba? So, old value natin, that is 20,000. Ayan. So, isolve nyo lang to, makukuha nyo na yung sagot. Di ba? So, 24,000 minus 20,000, that is 4,000 over 20,000. Ayan, 20,000. Cancel na lang natin yung mga zeros, guys. 1, 2, 3, tatlo sa numerator, tatlo rin dapat sa denominator. Ayan, so natira guys, 4 over 20. Ayan, pwede pang yan to, pwede pang i-reduce into lowest term, di ba? So, i-divide natin both side ng 4. Ayan. So, 1 over 5. So, ano nga ulit yung 1 over 5, guys? Ano nga ulit yung 1 over 5? Ilang percent ang 1 over 5? So, i-divide mo lang, guys, yung 100 sa 5. Ilan yan? 20. Di ba? So, 20% siya. Basic ba? Ayan, 20% po. Letter B. Yan. Hello sa mga viewers natin dyan. Welcome po sa free live lecture natin. Sa mga hindi pa po naka-join sa GC natin, pwede kayong mag-join. Ayan. What does the word feasible mean? Yan. Verbal naman tayo guys. Pag feasible, pag sinabing feasible, doable. Yun po yung ano niya, synonym niya. Pwedeng gawin. Doable siya. So, anong sagot natin dyan? Sir, pa-swipe ulit, SS ko lang. Okay, okay ma'am, SS mo na. Isasend ko po itong file natin sa GC natin, no? Kaya join po kayo sa GC natin. Pinost ko po sa Blue App natin yung link. Kakapost ko lang, kaya nag-lag kanina sabi nyo. Yan, free po ang sumali. Free lang po. Bakit po di ako maka-join sa GC? Sa mga hindi po maka-join sa link natin na kakapost ko, i-message nyo na lang po ako sa Blue App natin. Okay? So, letter B po ang sagot dito. Doable or possible to do. Yan, practical and possible. Yan, sa mga hindi pa po nakakaalam ng mga channel natin, nandito po. Yan, so, follow nyo po ako dyan. Subscribe na rin kayo guys. Sa Red App tayo magpo-post ng recordings natin, yung replay nito. Yan. So kakapost ko lang po sa Blue App natin yung link natin. So 600 plus na po kami sa GC guys. Actually dalawa yung GC namin eh. May 250 members tsaka 600. Napuno kasi yung isa. Ayan, next na tayo guys. Daming verbal ngayon, no? Ay, hindi verbal to, analytical to. All accountants are employees. Some employees are managers. Which conclude is definitely to. Ayan, so anong sagot natin dito? Abang na lang ako sa Red App, sir. Di talaga makapasok. Sige po. Pero itong file guys, sa Blue App ko lang po isi-send. Sa GC lang po. Pero sa Red App yung recordings. Marami na rin akong na-post na recordings guys sa Red App natin. Okay. Ayan. So, anong sagot natin? So, drawing lang muna natin, no? Base sa condition, all accountants are employees. Yan. So, gawa tayo ng Venn diagram. So, kung ito yung accountants natin, lahat daw ng accountants is employees. Okay? So, ibig sabihin, nasakop lahat yan ng employees. Ayan. Gets nyo? I-drawing nyo lang, hindi ko yung mahirapan. Tignan nyo ha. Accountants, lahat ng accountants, employees. So, nabilugan lahat.
Okay? So first condition. So second condition naman, some employees are managers. Okay? So pwedeng andito, some lang no, hindi pwedeng lahat, some lang. Pwedeng andito yung managers, pwede rin namang may managers na accountant. Ayan, nasabit na ng konti yung A, di ba? Yan yung mga possible scenarios natin based doon sa condition na nasa problem. Gets ba yung paggawa ng Venn diagram? Ayan, naulit ba to guys? Hindi ko matandaan na naulit to eh. Naulit ba? Ayan, so given pala guys yung ano yung sagot. Tignan niyo yung letter C guys. Some employees are managers. Some employees are managers. Ayan na. So first ano pa lang dapat, pagkabasa mo pa lang dapat nakuha mo na yung sagot, 'di ba? Given na eh. Pero yun yung concept guys ng paggawa ng ano no, ng Venn diagram para maintindihan natin. Ayan, lumabas daw to last exam. Ayan. So malay nyo guys, mag-recycle sila, 'di ba? Yan, hello sa 610 na viewers natin. So tapusin lang ito natin guys, no? So pang 18 na question na to. So may 7 pa. Ayan. So each problem guys. Okay? So sige, sagutan na natin to kaagad, no? A father is 30 years older than his son. 10 years from now, the father will be twice as old as his son. How old is the son now? Ayan. So anong sagot natin dito, guys? So para mas maintindihan natin, guys, ito yung mga basic na tinuturo ko kapag age problem eh. Actually, guys, sa read up natin, ang daming videos ng age problem na pinost natin doon kasi ginawan ko ng series. Madaming nahihirapan sa age problem guys, no? Pero sinasabi ko sa inyo, sobrang dali lang nito. Ayan. So basic na solution tong gagawin natin, no? Pero kung gusto nyo ng mga shortcut, ganyan, mas short na solution, shorter solution, i-check nyo yung difficult problem sa natin, sa read up natin. Ayan. So father at saka si sun. Yan yung mga given, di ba? Ayan. Then isulat natin yung 3 timelines natin. Past, present, and future. Ayan. So basic na paggawa ng table to guys para hindi kayo malito. For beginners na solution to. Okay? So mag-set tayo guys ng variables, no? Si father gawin natin siyang variable x, si son naman iset natin siya as variable y. Ayan. Okay. And then tignan natin yung condition. Gumawa tayo ng equation based sa condition. Okay, kung ilan yung condition na nasa problem, yun dapat yung bilang ng equation. Maliwanag ba yan? So dito, sabi dito, a father is 30 years older than his son. First condition na kagad yan. Ibig sabihin, gagawan natin yan ng equation. Ayan, kung si father, siya si variable x, 30 years older, mas matanda daw siya ng 30 years kay son. So si son na variable y, mag plus 30 lang tayo. Yun na guys, nagawa na natin yung first equation natin. Okay? Ayan. So move on na tayo no, sa second condition. 10 years from now. Pag nakita kayo ng from now, ibig sabihin sa future yan. Ayan, future. So kapag future guys, sa table natin, andito siya, di ba? So dito tayo maglalapag. 10 years papuntang future, kailangan natin magdagdag sa variables natin ng 10, di ba? So si x magiging x plus 10 dito sa future, si y naman magiging y plus 10. Okay? And then dito na tayo ngayon gagawa ng second equation natin. Ayan, so sabi dito, the father will be twice as old as his son. So si father na x plus 10 sa future na tong equation natin, no? Twice daw. Yan, twice. So 2 times yung son niya na y plus 10. So yan na kagad yung second equation natin. Gets ba guys? Ayan. And then plug in lang tayo. Yung first equation ilalagay natin sa second equation. Yan. So ang value ni x dito is y plus 30, di ba? Isasalpak natin siya dito. Sa x dito sa second equation.
Okay? So, mangyayari, y plus 30, yung natirang 10, yan, nangyari. Plus 10 is equal to, distribute natin tong 2, 2 times y is 2y, 2 times 10, that is 20. Ayan guys. Yan, pinakamabilis na solution guys. Hindi ko kasi mare-recommend yung trial and error dito eh. Kasi mahirap yung trial and error kapag complicated na yung yung condition na nasa problem. Swertehan na lang kung letter A pa lang tama mo na. So pinakamabilis na solution dito guys is wag kayong gumawa ng table. Rekta kayo sa paggawa ng equation. Yun na yun guys. Rekta sa paggawa ng equation. Kaya mastery lang talaga yung kailangan. Okay? So, tuloy-tuloy lang natin to guys. Lahat ng may variable y dapat nasa iisang side. And lahat ng mga walang variable or constant nasa kabilang side. Ayan. So, lahat ng may variable y sa kanan. So, 2y. Yung positive y dyan sa left side, ilalagay natin sa right side. So, magiging minus y. And then, tignan nyo to. 30 plus 10, that is 40. Ayan. Itong 20 na nasa right side, ililipat natin sa kaliwa, magiging minus 20. Okay? So, solve na natin to. 2y minus y, that is y. 40 minus 20, that is 20. So, yun na yung sagot. Variable y, siya si sun. Ayan, how old is the sun now? Siya si variable y. Sinet natin siya as variable y. So, letter C. Madali lang ba guys? Hanggang anong oras po kayo magla-live, sir? Hanggang matapos po itong natin. Mga 25 slides. Hindi talaga siya madali. Parang magulo lang kasi guys kasi gumawa pa tayo ng table. Pero kapag hindi mo gagawa ng table, ganyan lang yung solution niya, no? Kung master mo pa yung algebra, diretso ka na kaagad dito, oh. Diretso ka na kaagad dito kapag master mo yung algebra. Nakakalito ba? So check nyo yung ko guys, yung read up ko. Napakaraming age problem na ginawa ko doon. From basics, yan, yung mga basics guys, yung long method na gumagawa ka ng table. Pero kapag difficult na, yun na, hindi na ako gumagawa ng tables. Diretso solution. So, check nyo yung read up natin guys. Okay na, no? Ayan. So, next na tayo. Kuya, may clock at mixture problem din po ba sa CSE? Yes po. Lumalabas rin po yan. Yan. May mixture problem po tayo sa mga last refresher natin. Uploaded naman po yung mga replay nun sa read up natin. So, check nyo na lang po. Parang mamamali pa ako sa paggawa ng equation. Yun lang naman ma'am eh. Kapag alam mo yung paggawa ng equation, kapag marunong kang gumawa, kaya mo nang isolve halos lahat ng worded problems sa math. Puro numerical lang ba example mo, boss? Kilala ko ni 315. Hindi naman mix to ng 4 na subject. Yan, tulad nito guys, may gen info tayo. Under the 1987 Constitution, public office is parang lagi itong naririnig, no? Sagutan na natin kaagad, public trust. Kapag customer naman, customer is always right. So letter C naman pag customer. Di ba? Ganun ba yun? Kuya, ano po channel nyo? Andito po. Pakita ko na nga. Yan, follow nyo po ako dyan. Dyan po ako nagpo-post ng mga replay sa Red Up. And sa Blue Up naman, andyan po yung GC natin. Join po kayo sa GC. Doon ko po sinesend itong file natin. Okay na? Di po maka-join sa GC nyo. Message nyo na lang ako guys sa Blue Up natin. Then send ko sa inyo yung link. Ayan, so next na tayo. May GC kasi kami guys. Doon ako nagsisend ng mga files.
Open source yung GC namin. Lahat ng mga reviewers from other review center pinagsisend din dun eh. May answer key ba yung file na yan? Yung mga sinulat ko po, yun na po yung isesend ko. Find the GCF of 36 and 48. PM na lang kita maya sa messenger, boss. Sige po. Ayan, so anong GCF niyan? So GCF guys, greatest common factor, no? By the word factor, magpo-factor tayo. Okay? So sige. Para mabilis tayong matapos, solve tayo agad. So pag GCF, ifa-factor yung dalawang number and titignan natin yung common sa kanila. Okay? Everyday ka nagla-live, yes po. Around 8 to 9 nag-i-start. Ayan. So, factor ng 36 guys, that is 12 times 3. Tama ba? Patingin po ulit ng page. Ito po. Pero kung gusto niyo naman sa red up ko guys, nasa profile ko sa TikTok yung link. Okay na ma'am? Ayan. So, balik tayo dito. Sagutan natin to ng mabilisan. So, 448 naman ang factor niyan, that is 12 times 4. Kita nyo na kaagad guys yung common. Ayan. So, ano pa natin na i-factor pa natin? Yan. So, may nakita kasi akong 18 kanina. Pasok ba yung 18? Check natin, no? So, itong, itong 12, pwede pa nating i-factor yan. 4 times 3. Di ba? And itong 12 sa kabila, ganun din. 4 times 3. And itong 4, pwedeng 2 times 2. Ayan. Ayan. Pero ang pipiliin mo kasi dyan guys, yung greatest or yung pinakamalaki. Ano po yung GCF? Greatest common factor po. Greatest common factor. Ayan. So, ang sagot dito is 12. Kahit hindi mo na i-factor yung 12 guys, pababa. Kasi nakita mo naman na kagad na yun yung pinakamalaki eh. 'Di ba? So, letter C. Ayan. Kung hindi mo naman gagamitin yung 12, kung gusto naman ito, 2 times 2 times 3, magiging 12 din yan. Okay, next na guys. Ayan, may naghahanap kanina ng abstract reasoning. So, ito na. Sagutan nyo na to. Dapat matalas yung mata nyo, no? Greatest nga ni haha. Ano ba naman ito? Yeah, greatest. From the word greatest, from the word factor, andun na lahat. From the word common. Di ba? Balik triangle. Tama po ba yung balik triangle? Check nyo pong mabuti, no? Baka may hindi po kayo napansin. Ayan, so letter B, may letter A. Ayan, karamihan letter B. Okay, gets ko na. Pababa siya sa number ya. May letter C din. Pwede ba mag-assume na may bagong shape? Depende po sa pattern. Kasi lahat naman sa abstract reasoning kasi, hindi natin alam yung pwedeng maging pattern eh. Di ba? So, check natin yung pattern. So, first figure, sa inside the box, meron tayong isang shape which is triangle. Ayan. So, dapat papansinin natin ano yung naging pinagkaiba niya sa second figure natin, di ba? So, from one triangle na nasa loob ng box, sa pangalawang figure, naging isang triangle pa rin naman, pero may nadagdag na square, di ba? And then sa pangatlo, ayan, nadagdagan na naman. From triangle and square, nadagdagan ng circle. Yan. So may pattern na, dun pa lang may pattern na. Dumadami siya, di ba? So next naman, ayan, naging 4 na. From triangle, square, circle, nadagdagan ng star. Ngayon, syempre, expect natin na itong panlima is may 5 na shapes na siya sa loob ng box. Pero 5 naman lahat, no?
So ano yung magiging sagot natin or ano yung magiging pattern natin? Okay, so ang mapapansin pa kasi natin dito, nag-iiba yung yung shapes, 'di ba? Yung nadadagdag hindi naman siya nauulit eh. Nag-iiba yung shape, 'di ba? So mali yung nag-uulit. So titingin tayo ngayon dito sa choices natin nang hindi nag-uulit. Dapat may bagong shape na lumabas diyan. Ayan. So bagong shape na lumabas, bagong shape. Yan, kasi isasend ko itong file sa GC natin mamaya. So tignan natin sa choice A. Ayan, may dalawang triangle guys. Naku, lobat na yung Hindi na ako makasulat. Okay, pwede naman tong daliri natin. So sige guys, sagutan na natin ng mabilisan, letter B. Ayan, wala na akong pansulat, na lobat na. So mapapansin nyo kasi guys, unique lahat ng shapes na nasa loob ng ng box natin. Okay? So sa choice A, nauulit si triangle, choice C, nauulit si circle, choice D, nauulit si square. Okay? Yan, sa mga gustong sumali sa GC natin guys, check nyo sa blue app natin, andoon sa pinned post ko yung link ng channel natin. Okay? Or kung hindi kayo maka-join doon, message nyo na lang ako sa blue app. Ayan. So, naku, hindi na tayo maka-next guys. Anong gagawin natin dito? Sige, tapusin na natin to guys. Wala na akong pansulat eh. The Declaration of Philippine Independence took place on... Ayan. So, letter D po. June 12, 1898. Ayan. So, next na tayo guys. Wala na akong pansulat yung ka na. Which one does not belong? Ayan. So, square, rectangle, triangle, parallelogram. Nalobat yung ko guys. Stylus ko. Kakasulat ba to? Yan. So, may nagsasagot ng letter C. Meron ding letter D. Meron din letter B. So, ano bang napapansin nyo guys sa mga choices natin? Ano napapansin nyo? So, square guys, alam naman natin ganito yung itsura ng square, no? Ayan, parang rectangle na nga siya eh. And rectangle naman, mas mahaba. Ayan. Daliri kasi yung pansulat. Ano ba yan? Triangle, ganto. Parallelogram, ganto. Ayan. So, anong mapapansin nyo? 4 sides silang lahat. Di ba? Naku, pangit na ng Yan. So, letter C guys yung naiiba. Kasi triangle. 3 side lang siya. Yan. Tapusin na natin to guys, no? Wala na akong Ano ba yan? Which international organization promotes cooperation among Southeast Asian countries? Ano sagot natin dyan? Okay, so that is ASEAN. Paano magsulat? Ayan. Association of Southeast Asian Nation. Tama ba yung meaning ng ASEAN? Okay, next na tayo guys. Hirap naman na ito. Ayan, naku, may solving pa. Wala na tayong panulat eh. Prof ba to boss? Yes po. Pero pwede rin yung sub-prof mag-review dito. Kasi naglalagay rin ako minsan ng clerical. Tsaka magamit nyo rin yung yung mga nilalabas natin. Last problem guys, no? Wala na akong panulat. Isasend ko na lang itong file doon sa GC natin. Okay? Sa mga gustong sumali sa GC, tignan nyo lang yung channel natin, yung blue app natin. Ayan, so follow nyo ako dyan. Sa red app naman, dyan tayo magpo-post ng replay. Ayan. Okay na? Ayan. So, tignan nyo yung post ko guys sa blue app. Kung gusto nyong sumali sa GC, andoon yung link. Kakapost ko lang. Sa mga hindi makasali, sisend ko yung link sa inyo. Kung baka i-PM ko na lang kung ayaw talaga. Wala pong payment. Free lang po lahat. Hindi po tayo nagpapabayad. Lagi po kayo nagla-live? Yes po. Replyan ko kayo mamaya guys, no? Lahat ng nag-PM sa atin, re-replyan ko mamaya.
Ayan. So, open source yung GC natin guys. May mga sinasend na reviewers dun. So, hindi naman tayo nagagalit, no? Kahit may mga reviewers from other RC. Okay lang yun. Basta makatulong tayo. Naku, may nagmano-mano. 1 plus 3 plus 5 plus 7. Ma'am, wag mong gagawin yan. Time consuming yan. Wag mong gagawin yan. Yung nagmamano-mano, 1 plus 3 plus 5 hanggang hanggang 19. X yan, X. Huwag nyong gagawin yan. Paano kapag yung given, first 100? Di wala na, naubos na yung oras mo. Ayan, so actually pinost ko rin ito sa natin, sa reels natin kanina. Ayan, so n squared lang yung gagamitin mo guys. N squared lang. So n squared, given yung n na 20, so 20 squared. Ayan, ang hirap magsulat guys, wala tayong stylus. So equal yan guys sa 20 times 20. Ayan. Or that is equal to 400. Pwede mong i-check ma'am kung sa mano-mano mo. Ayan, letter D. Ayan guys. Yan, shortcut natin yan. And kapag kapag even number, ang shortcut naman natin dyan or formula natin is n times n plus 1. Kung 20 yan, ita-times mo lang sa kasunod na number. 20 times 21. Saan nakuha yung 2? Squared po yan. Exponent po yan. So pag sinabing exponent kasi parang dinodoble mo lang yung number natin. Yes po, last na po ito. Last na po ito, sir. Yan. Kasi mahirap na rin magsulat actually. Wala na yung stylus. Recorded po ba itong lecture? Yes po. Kaya wala tayong background music ngayon para ma-post natin sa red app natin itong replay. Ayan. Foil method. Yan, basta kapag even guys, i-multiply mo lang yung n or yung given naman, 20. I-multiply mo lang sa kasunod na number. So, 20 times 21. Di ba? Yan, so yun lang po, no? Salamat po sa mga nag-join. Salamat po sa mga nanood. Ayan, so isi-send ko po itong natin. Yan, so social account daw, sige. Ayan, kung gusto nyo mag-follow and mag-subscribe guys sa mga channel natin. Ayan. Diyan po ako nagpo-post. Ayan, may GC rin po tayo. Check nyo po sa ating Blue app. Ipo-post ko po or isi-send ko po yung file natin doon. And sa Red app naman, isi-send ko yung or i-upload ko yung replay natin dyan. Yan, salamat po sa mga nag-join. Salamat po sa panonood. Sa mga hindi makapasok guys, siguro PM nyo na lang ako sa natin, Blue app natin. Try ko na lang isa-isayin kayo mamaya para ma-send ko yung link ng GC natin. Ayan. So, thank you so much po. Sana marami kayong natutunan. Paano po pag even number? Ayan po yung formula pag even number. Oh. N times n plus 1. Or, i-multiply mo lang sa kasunod na number niyan. Ayan. So, replyan ko na po no, yung mga nagbe-message. Medyo madami kayo eh. Isa-isayin ko na lang mamaya. Pwede ba yan kuya next year pa kasi ako plan mag-take civil service as lang po sir kuya. Pwede lang naman po. Meron pa naman next year. Ang schedule next year siguro mga March na naman. Ganun po yung karaniwang mga schedule eh. Pero yun po no. Thank you po sa panonood. Ayan, thank you, thank you. Ayan, thank you po. Thank you. Mag-end live na po tayo. Thank Boss Nard. Kanina pa to si hindi ko kilala kung sino eh. Pakilala ka na lang sa Messenger Lods. Thank you po. End live na po ako. Yan, bye-bye. Si Ayan daw. Shout out Boss Ayan. Si Ayan pala to eh. Okay guys, end live na ako